Ayun, magandang araw sa inyong lahat. At ito ngayon ay araw ng Huwebes. At siyempre, may panibago tayong topic, no? May panibago tayong vlog. At welcome nga pala sa ating munting channel, no? Bati muna tayo sa ating mga kapatid na OFW saan man kayong sulok ng mundo naroon. Mabuhay kayo. Ganun rin ating mga minamahal na kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Panibagong vlog natin ngayon ay tungkol sa rally na nangyari dyan sa mismong tapat o sa lugar ng ICC dyan sa Dahig, no? Kung saan nagsalita yung VP ng mga DDS, no? At ako, kung ano-anong na naman ang mga issue na ibinabato dito sa ICC. Actually, alam niyo hindi talaga ito makakatulong sa kaso o sa ano ng matanda eh. Dahil lalo lang kung nalulubog dito yung tatay ng mga DDS. Kasi kung ano ng mga binibitawang salita ni VP Sara. Ayan, panoorin natin yung video kung saan siya ay nagtatalumpati sa harap ng mga supporter nila. At grabe po yung ano, ang dami pong sa emoji, no? Yung mga reaction ano, puro tawa po kasi kung ano-ano mga pinagsasabi dito ng ni VP Sara. Ayan, panoorin po natin. Who received the instructions, who changed, who went to the money exchange and exchanged for dollars, who delivered the money was the same person who talked to Zaldico. And so, how do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC? Tuta pala ni Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yun yun. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. And they found what? And they found Marcos, Trillanes, and money in the Philippine case. Maleta ang pinag-uusapan dito. So where is the justice in all this? There is no justice for the Philippines, there is no justice for the Filipinos, and there is no justice for former President Rodrigo Duterte. Delivery, who received the instructions, who changed, who went to the money exchange and exchanged for dollars, who delivered the money was the same person who talked to Zaldico. And so, how do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC? Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yun yun. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. And they found what? And they found Marcos, Trillanes, and money in the Philippine case. Maleta ang pinag-uusapan dito. So where is the justice in all this? There is no justice for the Philippines, there is no justice for the Filipinos, and there is no justice for former President Rodrigo Duterte. Ay paniwalang paniwala sa mga binibitawang akusasyon, no, na hindi magaganda laban sa ICC nito ni VP Sara.
Di ba? Nakikita natin yung kanyang personal na interest dito, lalong idiin yung kanyang ama at mag-create po ng galit sa mga ututong supporter, no? Para, alam niyo na, ako, ang point ko rito, pabagsakin itong si Pangulong Marcos. Yun ang talagang target nila rito eh. Kaya itong si VP Sara, ginagawa niya lahat ng paraan, ginagamit niya ang kanyang ama sa kanyang personal na interest para mas makatungtong o ano sa mas mataas na posisyon. 'Di ba? Ay lahat po 'yan ay akusasyon lamang ng VP ng mga didilis na to at wala pong katotohanan 'yan. Dahil kung i-research niyo po ang ICC, marami na hong kaso na hinawakan ng ICC at ang iba po ay napakulong na, yung iba naman po ay napawalang sala. 'Di ba? Hindi dapat, alam niyo mga didilis o mga DDS, habang nagpapauto kayo sa VP nyo, lalo na kayo magiging uto-uto at mawawalan ano. 'Di ba? Nakita niyo ang asta ng ating pangalawang pangulo, 'di ba? Yung mga akusasyon niya, yung mga pagbibintang niya, yung mga ano na binayaran nitong ICC, kapalit ng pera, walang hustisya, walang ano, hindi po yan totoo. Ayan, maraming salamat. Hanggang dito na lang po muli ang ating vlog at maraming salamat po sa inyo sa patuloy po ninyong pagsuporta sa aking munting channel. Huwag niyo kalimutan mag-likes, subscribe, share po yung ating mga video at huwag niyo kalimutan notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video ang ating i-upload. Ayan, maraming salamat. God bless po, Pilipinas.